Mama, don't stress your mind. Bibigay ako ng ilang tutorial para sa mga nagtatanong kung paano daw mag-insert ng sound effects sa isang video clip. Lalo na po sa mga baguhang vlogger tulad ko. At syempre guys, thank you po sa ating 145 subscriber na walang sawang sumusuporta po sa ating page. Sana po ay mas lalo pa po tayong dumami at mag-grow po. Thank you. Pero bago ang lahat, shoutout nga po pala ka Charles Castro, Alan Martin Pacheco, at Teflock Dinas. O nga pala, ang nag-request na itong tutorial na to, kung walang iba kundi si Ma'am Christine Damil. So ito na po yung tutorial. Alright guys, siyempre una, bubuksan natin ang KineMaster app. So I have here na mga clips na po na gagamitin natin para sa ating tutorial. So ginawa ko, binabago ko ang kanyang speed para medyo mas maganda ang outcome ng video. Kung mapapansin nyo, ayan, testing ko kung ano ang bilis niya. So sinet up ko ang speed niya into 1.5 lamang po para medyo smooth ang kanyang transition. Yan. Yan. So lahat ng clip ay ganun ang gagawin ko. Paulit-ulit lang, puro 1.5. Pero guys, merong clip dito na pagkakaunti lang siya, hindi mo na siya mababago ng speed kasi at kaunti lang ang kanyang length. Tulad dito guys, so, wala na, 1 lang ang kanyang default. Pero nasa inyo kung paano nyo siya bibilisan, kung ano mas gusto nyo. Minsan 2, 3, masyado mabilis na yun. Pwede nyo rin siyang bagalan. And then, ang gagawin natin dito ay check natin yung sounds niya kasi minsan mahina yung sound natin, pwede natin lakasan, pwede na rin hinaan. So, ang gagawin natin, mag-i-insert tayo dito sa media, mag-i-export tayo ng mga sounds. Ang ginawa ko dito, yung mga sounds ko, yung mga MP4 kasi para mas makita ko agad kung ano yung tunog na yon. Kaya MP4 ang ginamit ko. Kaya mapapansin nyo, meron siyang ganyan sa ibabaw. So, ang gagawin ko na lang dyan para mawala yon is kiklik ko yung clip and then punta ako sa chroma key. Yan. At tanggalin ko siya hanggang sa mapunta siya sa background lang. At manatili lang. Yan. So, ang gagawin natin ay tignan natin kung magpipit yung tunog doon sa ating clip. Yan. So, adjust lang guys. Adjust lang. Hanggang sa muko natin yung tamang fit ng sound clip na ilalagay natin sa isang video clip. So, hanap pa tayo ng isa pa ulit. At nga pala guys, kapag naghahanap tayo ng mga sound clip, make sure guys na magpipit talaga siya dun sa video clip na gagamitin natin. Kasi minsan, naging awkward or pangit yung nalalabasan kapag malayo. Halimbawa, nalulungkot pero ang tunog mo medyo masaya, hindi siya magkiklik. Kaya dapat, kung nakakatawa yung isang video clip, yung sound clip na gagamitin natin is syempre nakakatawa din. Para naman hindi guys maging boring yung outcome ng ating video clip na gagawin. At itong mga sound clip na to, ito pang pakuha na attention sa mga viewers natin. Kasi nagiging boring ang isang video kapag wala mga sound effects na ganyan. Halimbawa, normal na tunog lang, nagiging boring siya. Kung mapapansin nyo guys, ang ginagawa ko, dinoduplicate ko na lang yung mga tunog para hindi ako mahirapang mag-insert na. O yan, tulad yan, dinoduplicate ko lang siya. Kasi magagamit ko siya sa iba't ibang clip. Halimbawa, pagtawa, yan, duplicate ko lang siya. Tapos, dadag ko lang siya papunta dun sa aking gustong lagyan ng sound clip. Marami ko napapanood na video na natatawa ako kapag nakatawa yung video kasi nagdadala doon yung sound effects, di ba? Halimbawa, tawa-tawa, ganyan. Natatawa na tayo. Ganun tayo mga Pinay kapag nakakatawa yung mga sounds, natatawa. Isang gamit, tumatawa lang, natatawa na tayo, di ba? What if sa mga video clip pa naman nakakatawa at tumatawa yung sound effects? Lalong magiging pangkuhan attention guys yung mga sound effects na yan. So, test natin lahat. So, nailagay ko na po lahat ng mga clip dito. Ito
Testingin na natin kung gumagana lahat. Guys, syempre huwag kalimutang mag-subscribe, like and share po ng ating channel para mas lalo pa tayong dumami at para mas lalo pa tayong madaing pagsamahan dito sa ating channel. Thank you and God bless. Goodbye.